Naniniwala ba kayo sa feng shui o sa mga swerte? Okay, in this video guys, magbibigay tayo ng mga 10 bagay sa feng shui na magpapalakas ng swerte sa ating mga karir o sa ating mga karera sa buhay. May mga particular na bagay sa feng shui na labis na nakakapagpalakas ng inyong oportunidad para maakit ang swerte sa iyong trabaho o sa lugar ng trabaho. Narito ang ilan sa kanila at alamin kung paano makukuha ang pinakamabisang paraan ng paggamit sa mga bagay na ito. Number 1 ang Dragon Water Fountain. May ilang simbolo lamang na nakalalagpas sa kasikatan ng Chinese dragon sa mga gumagamit ng feng shui. Ang dragon ay sinasabing gumagawa ng napakahalagang cosmic chi na nagdadala ng magandang kapalaran sa ating mga tahanan at lugar ng trabaho. Ang paglalagay ng mga dragon kasama ang gumagalaw na tubig ay mas malakas. Maglagay ng ganitong klase ng tubig sa hilaga para sa walang patid na tagumpay sa iyong propesyon o kaya naman sa timog silangan para sa maraming swerte at kayamanan. Ang pangalawa ang Crystal Globe. Ang Crystal Globe ay isa sa pinakamakapangyarihang nagpapalakas para sa tagumpay sa anumang larangan na may kinalaman sa edukasyon, literatura, publishing, media at communication. Kung nagtatrabaho ka sa isa sa mga larangang ito, ang pagkakaroon ng Crystal Globe sa iyong desktop na kung saan ka nagtatrabaho ay magdadala sa iyo hindi lamang ng tagumpay, ito ay magdadala rin sa iyo ng pagkilala at kayamanan. Ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng isda sa bahay. Maglagay ng aquarium sa hilagang bahagi ng iyong sala upang magkaroon ng swerte sa propesyon. Ang pinakamabisang isda na dapat magkaroon ay ang arwana o goldfish. Kung maglalagay ka ng arwana, maglagay ka ng siyam na magkakasama para sa pinaka-epektibong epekto. Kung magdidesisyon na mag-aalaga ng mga tunay na isda, huwag silang pakainin ng buhay na pain dahil magdadala ito ng bad karma. Kaysa ganito, turuan ng arwana na kumain ng mga frozen na bulati o pellets. Pwede rin naman ang mga isda na figurine. Ganun din ang epekto nito tulad ng tunay na isda. Ang maganda nga lang dito ay wala ka nang gagastusin sa pagmi-maintain ng aquarium. Maganda rin ang pagkakaroon ng amethyst tree para sa magandang relasyon. Walang saya sa pagpasok sa opisina kung hindi kasundo ang mga kasamahan sa trabaho. Upang masiguro ang pagkakasundo sa pagitan mo at ng mga kasamahan mo sa trabaho at sa mga nakatataas, maglagay ka ng amethyst gem tree sa iyong lamesa. Ang amethyst kung minsan ay kilala bilang bato ng kaligayahan at pagkakasundo at hahadlang ito sa galit at pag-aaway. Three-legged toad naman para sa mga kabilang sa nagtatrabaho na kung saan ay may mga oportunidad na kumita ng komisyon. Maglagay ng three-legged toad para sa swerte sa kayamanan sa iyong desk o iyong nakadiagonally opposite sa harapang pintuan ng iyong tahanan. Dala rin ng 3 I-Ching coins na nakatali ng sama-sama na may red gold thread sa iyong wallet o purse. Kung ikaw naman ay nasa sales sa pamamagitan ng telemarketing, magdikit ng 3 I-Ching coins na itinali ng sama-sama na may red or gold thread sa iyong telepono. Metal wind chime sa hilaga. Ang sektor ng trabaho ayon sa 8 aspiration theory ay matatagpuan sa hilaga. Ang paglalagay ng 6-rod metal wind chime sa sektor na ito ay nagdudulot ng enerhiya ng tubig
na siya namang nagpapaaktibo sa swerte sa trabaho. Gayunman, mahalaga na ang rods ng wind chime ay malalim upang ang swerte ng chi ay umangat sa chimes. Ang dragon tortoise naman ay isang mythical creature na nagbibigay suporta ng tortoise na may kasamang tapang ng dragon. Maglagay ng figurine ng dragon tortoise sa iyong lamesa o sa iyong likod upang makuha ang suporta ng inyong boss, malabanan ng pamumulitika sa opisina at makuha ang promosyong nararapat sa iyo. Ang tribute horse para sa pagwawagi. Mula sa panahon ng mga Song Emperors hanggang sa Imperial ruler ng Qing Dynasty, ang tribute horse ay inuugnay na may regalong dala ng mga nagwagi. Kung nakakaranas ng sitwasyong may kompetisyon sa trabaho, ang paglalagay o pagsusuot ng tribute horse sa iyong opisina ay magdadala sa iyo ng panalo. Maging ito man ay isang ideya sa proyekto, promosyon o oportunidad sa pagsusosyo. Ang mythical Chinese unicorn naman ay kilala na Qilin ay kilala rin bilang dragon horse. Ang presensya ng Qilin ay sinasabing umaakit sa makapangyarihan ng cosmic breath ng dragon na nagdadala ng magandang swerte sa kapalaran sa mga nakatira sa bahay na iyon. Ang paglalagay ng Qilin sa lugar ng trabaho ay kumakatawan sa magandang kapalaran sa promotion para sa mga nagnanais ng pagsulong sa kanilang trabaho. Espesyal na malakas ito para sa mga nasa military serbisyo o publiko at politika. Ang rooster para labanan ang pamumulitika. Ang pamumulitika ay karaniwang sa mga lugar ng trabaho. Ang pinakamabisang paraan para malabanan ng negatibong enerhiya ay ang paglalagay ng figurine ng tandang sa opisina. Ito ang makakapigil sa mga argumento at pamumulitika sa iyong trabaho. Ang pagkakaroon ng kompetisyon o pamumulitika ay hindi lamang sa trabaho, pati na rin yan sa ibang larangan ng ating buhay gaya ng negosyo. May mga pagkakataon na natatalo ka dahil sa kompetisyon o dahil sa pamumulitika. Pero wag na wag mong iisipin na dahil lamang sa minsanang mong pagkatalo ay ikaw ay hihinto na at hindi na magpapatuloy pa. Kung alam mo ang kakayahan mo ay mas higit pa dun sa taong iyon, magpatuloy ka lamang. Maaring ang promotion na yon ay hindi pa para sa'yo or maaring hindi pa oras para dun sa hinahangad mo. Maaring kaya hindi mo nakuha ang isang bagay na gusto mo nung mga panahon na yon ay hinahanda ka lamang ng kapalaran mo or ng Diyos ang iyong sarili nang sa ganun ay mapagtagumpayan mo or magampanan mo ng mas mabuti ang kapalaran or ang promosyon na naghihintay sa iyo sa iyong trabaho. Tandaan lang natin na ang mga feng shui tips na ito ay tanging mga gabay lamang. Maaari mo itong hindi sundin or maaari mo lang din itong gawin. Sa huli tayo pa rin naman ang magdidesisyon or nakakaalam dun sa mga bagay na makakabuti para sa atin. Ang importante lang naman dito para magtagumpay ka ay huwag kang hihinto dun sa bagay na gusto mo. Huwag kang hihinto pangarapin ang bagay na yun hanggat hindi mo nakukuha. Sabayan mo ito ng pagkilos at pagtsatsaga at syempre, lagi kang magdadasal sa Diyos para gabayan ka niya na mapunta ka sa tamang direksyon at sa tamang landas.